Yes, hello, good afternoon. Good morning, good evening. Good afternoon, good morning, good evening, good noon. Ito na naman ang Boss Dada ninyo. Tayo na naman ay maghahatid ng komentaryo, reaksyon at mang-uurat na naman tayo sa lahat ng mga demonyo, satanas, sinungaling, mga hudas sa gobyerno, mga makabagong makapili at mga traidor sa bayan, mga magnanakaw, manguumit, snatcher ng pera ng taong bayan at mga sinungaling, mambubudol, mga kawatan na mga nasa gobyerno, in short, mga tropa ni BBM. Another day, another kurakungan, grabe naman. Another day, another Burautan Sessions with yours truly, Boss Dada TV. Pasakitin natin ang puso, ang ulo, ang tumbong, almoranas, bituka, lahat. Pasakitin natin ang lahat ng mga kasukasuan ng lahat ng mga demonyo sa bayang Pilipinas. Malay natin sa ating pagbablog, mapikon ang mga yan, tamaan ng matindi, tamaan ng kidlat, at mga matay ang mga yan. O di ang saya ng bayan, mabawas-bawasan ng mga demonyo rito sa Pilipinas. Oo, mga bossing ha. Oo, talaga naman, mainit na mainit pa rin ang mga issues ng ating gobyerno ngayon. Another day, another Burautan Sessions. Pero bago ang lahat, magpasalamat muna tayo sa ating mga tagapanood, sa mga tumatangkilik sa Boss Dada TV. Maraming salamat po sa inyo. At yung mga bagong subscribers po natin, nawa ay hindi kayo maboring dito sa channel natin. At yung mga lumang subscribers naman natin, salamat sa inyong loyalty. Mag-3 taon na rin tayong nag-vlog. Kasi nagsimula akong mag-vlog. Nagsimula akong mag-vlog nung panahon ng eleksyon nung 2022. Ano nga 2025, so magta-3 taon na nga. Oo. Saan ba nagsimula si Boss Dada? Bilang isang vlogger, nagsimula tayo noong 2022 kampanya. Kasi nga po, tayo ay matagal ng supporter ng mga Duterte. Oo. Pero on my own capacity, talagang nakikipaglaban ako sa mga dilawang tae, sa mga gigil na gigil sa mga Duterte, kala Jover Laurio, kanila yung mga falsis na yan. Nakikipagbakbakan tayo dyan, no? Talaga naman, masigasig tayo na yung aking Facebook nga, kung matatanda ko, laging suspended. No, kasi talagang matapang tayo na, tayo normal na tao lamang until magkaroon ng chance na tayo ay mag-vlog dahil kaibigan natin si Banat Bay. And naghahanap tayo noon ng kandidato kung sino ba yung aming susuportahan. Ayaw ng Pangulong Duterte noon kay Bongbong Marcos kasi bangag daw. So syempre naghanap kami ng aming sasamahan o aming i-endorso. Syempre, alam nga naman wala kang presidente. Meron na kaming VP, si Vice President Sara Duterte. Pero wala pa kaming presidente, hindi ba? So noong mga panahon na yon, ayan na, nakilala namin si Isko at doon ako nagsimula. Nagsimula tayong tumulong sa kampanya ni Isko. Oo, bagamat natalo, proud na proud tayo kasi at least hindi tayo nabudol. So ayan, tinulungan ako ni Banat Bay, tinuruan ako kung paano gawin ito. Ako ay nanatili under his wings hanggang ngayon. Mini-mentor pa rin ako niya ni Banat Bay hanggang ngayon. Tinutulungan pa rin ako ni Banat Bay sa mga content, kung ano yung mga binibigyan niya sa akin, yung mga komento niya, kung ano pa yung kulang sa ating channel, ano pang kulang sa ating mga ginagawa, ano pa yung mga dapat nating i-improve. No, at eto na nga tayo ngayon, hanggang ngayon tayo ay nananatiling obedient. At tayo ay nananatiling taga-sunod at talaga namang taga-subaybay ni Banat Bay.
And the history goes on. Oo, nung nag-start tayo, live stream lang. Punta-punta sa mga sorties, sa mga kampanya, gumagastos ng sariling pera. Magmumotor ako, layo-layo. Punta ako ng Batangas, makapunta lang sa sortie ni Isko. Tapos gumagastos kami ng sarili namin pera, pamasahe, sa eroplano at saka sa hotel para lang makapunta sa mga sorties ni Isko. Oo, so natalo tayo pero okay lang. O kasi nga ang tinayuan mo prinsipyo eh. Pumunta ka dun sa tao na alam mong tutulong sa bayang Pilipinas eh. Bagamat natalo, at least hindi ka nag-contribute sa pagbagsak ng Pilipinas. O kita mo, yung 31 million na bumoto kay Bongbong. O ano ngayon, di ba? Nagsisisi na yung marami sa kanila. Bakit? Kasi nga, pabagsak yung Pilipinas eh. So they contributed sa kung saan man at kung ano man ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas ngayon, they contributed talaga largely. Okay tayo, petiks lang. Pwede tayong tumira. Pwede tayong bumatikos. Bakit? Kasi yung mga batikos natin noon, yun pa rin naman yung mga batikos natin ngayon. Wala naman napatunayan yung Tolongges na yan. Si BBM, wala naman napatunayan yan sa buhay niya. Ang tagal naging gobernador ng Ilocos Norte niyan hanggang ngayon. Poso pa din ang tubig dyan. Diba? Oh, ang tagal sa Kongreso, ang tagal sa Senado, o ano yung tumatak sa inyo na nagawa niya? Si Pangulong Duterte, 6 na taon lang pa lang sa national. 6 years pa lang siya national, gumawa na kaagad ng pangalan bilang pinaka magaling na presidente sa Pilipinas. Saan ka naman? Acknowledged, recognized ng buong mundo bilang one of the strongest na presidente, hindi ba? Maraming mga dyaryo, maraming mga balita sa ibang bansa na si Pangulong Duterte ang talagang kinabibiliban nila. Meron pa ngang isa isang balita na sa Taiwan, isang tao sa Taiwan, isang politiko sa Taiwan ang ginagamit niya yung mukha ni Duterte sa kanyang pagtakbo bilang isang politiko sa Taiwan. Bakit? Kasi daw gagawin daw niya yung ginawa ni Duterte. At yung klase ng politiko na si Duterte, ganun daw siyang klaseng politiko. Diba? Saan ka makakita ng ganyan? Si Bongbong Marcos ba meron mga ganyang compliment na nakukuha sa ibang bansa? Wala. Mayroon na ba kayong compliment na nakuha sa 3 taon na panunungkulan ni BBM dito sa Pilipinas? Meron na ba kayong compliment na nakuha from media, from international media? Meron na ba kayong mga papuri na nakuha o na maipipresenta man lang? Wala. Wala ni isa. Wala ni isa. O ngayon, sabi ko nga sa inyo, di ba, china-challenge natin lahat ng mga loyalista nga. Maglagay kayo sa comment section ng mga nagawa ni Bongbong Marcos. I-verify natin yung mga nagawa niya, tapos anong gagawin natin? O i-vlog natin. Talagang ipapakita natin kung talagang may nagawa. Pero kung wala, nga. Ina niyan. Walang silbi sa buhay. Oh, hindi ba? O si Pangulong Duterte, nung siya ang presidente ng Pilipinas, meron pa isang South African news outlet ang sinabi na saan ka makakita ng isang presidentiable na pinangako niyang papatayin niya lahat ng taong masasama sa bayan niya, pero ibinoto pa rin siya ng taong bayan. Ipinangako niya as in sa kampanya niya, yun ang binibitaw niya kasi usually it's unorthodox, sabi nga nila, it's unconventional or it's highly irregular. Kasi usually ang isang presidentiable, puro magaganda lalabas sa bibig niyan puro pangako, ganito ganyan. Pero siya hindi Ang unang lumabas sa bibig niya, ako ayaw ko maging presidente ng Pilipinas pero makukulit kayo. Ito plataforma ko, uubusin ko lahat ng mga kriminal, magiging madugo. Okay lang sa inyo? Okay lang sa amin. Binoto siya ng 16 million na Pilipino. Na accordingly, dapat daw at least 20 million yan. Dinugas pa daw yan. Kasi at 16 million, si Pangulong Duterte na 16 million, landslide na siya nun sa kalaban niyang si Mar Rojas na wala rin silbi sa buhay. Pinsan ng asawa niya ni Bongbong. Pareha silang walang alam.
At alam nyo ba, dahil kay Pangulong Duterte, dahil sa galit ng mga tao sa mga dilawan at pagmamahal nila sa mga Duterte, si Mar Rojas hindi natatalo yan sa eleksyon. Oo, napakadaming pera niyan, hindi natatalo sa eleksyon yan. For the first time in history na talagang itong mga dilawan tae, na-erase sila. Nabura sila sa sa politika. Nawala si Kiko Matching, nawala si Bam Aquino, nawala si Mar Rojas, nawala lahat, Dilima, nawala yung mga dilawan as in. Isa lang nakalusot, si Risa Ontiveros. Magaling eh. Magaling din talaga ang lola mo eh. Magaling manggamit kasi matatandaan mo, laging talo rin yung kupal na yan. Pero nanalo lang yan nung tinulungan ni Inday Sara at ni Duterte sa Davao, kaya nanalo yung hayop. Tapos ngayon kita mo, yan na tumitira sa kanila. Uso talaga ngayon yung mga ahas. Oo, pagdating sa politika talaga wala kang matinong kakampi. Kaya sana the Dutertes learned things. Actually, hindi lang Duterte. The Filipinos and the Dutertes learned things the hard way. Oo, ito ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas dahil sa sobrang tiwala sa mga aso. Mga ahas, mga surot, mga linta. Ayan. Kaya kung ito si VP Sara ay hindi mai-impeach sa Senado, tang ina, humanda kayong lahat. Humanda kayo. Kung ito si VP Sara ay mapapawalang sala o kung hindi man mag-intervene ng Korte Suprema, makita ng Korte Suprema yung irregularities nung filing ng impeachment kay VP Sara. Ayan mga bossing. Diyan tayo ngayon magkakaproblema. Kung hindi matutuloy ma-impeach si VP Sara ngayong taon, it's the end sa lahat ng mga kalaban ni VP Sara. This is their last hurrah. This is their last chance para si VP Sara ay hindi maging katunggali sa 2028. And mind all of you, congressmen and senators, mind all of you, if VP Sara get impeached ngayon, taon na to, I'm sure another Duterte will emerge. Or worse, si PRRD can still run for president on 2028. Delegates kayo dyan lalo. Delegates kayo dyan lalo. Pero alam nyo, mabait si Duterte. Ayaw ko na siya. Mas gusto ko na muna si Inday Sara. Gusto ko makita si Inday Sara na nagmamarakulyo. Gusto ko makita si Inday Sara na nasa Malacanang. Tapos nagiging tengang kawali sa lahat ng mga traidor na sumisip-sip na naman sa kanya. Mga bossing. Kaya ayan abangan natin yung mga magagandang development. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi makatulog ang mga congressman. Talagang kabang-kaba ang mga congressman. Kahit nga si Coco Pimentel, gusto niyang madaliin yung impeachment kay VP Sara. Merong mga boss merong statement si Tito Soto. Sabi ni Tito Soto na dapat daw yung impeachment na yan ay ituloy na. Dapat daw. Kasi wag niyong isipin doon sa mga kumakandidato because 7 of yung mga nasa Senate ngayon, 7 of them are running for re-election. Are re-electionists, sorry. 7 of them are re-electionists. So kumbaga, hindi natin aasikasuhin to ngayon. It's because they're re-electionist. Hindi sila makakapangampanya. Hindi naman yun ang sagot ni Kilay. Ang sagot naman ni Boy Kilay, hindi, it's not about that. Wala talaga ng time because ito yung sistema. Nilatag niya yung sistema, ito yung mga gagawin. And it will take time. It will take at least mga 3 or 4 months. Para sa pagsagot ng Congress, pagsagot ni Inday, sagutan kasi ng sagutan yan
10 days to answer, 10 days to ganito, 10 days to ganyan. May mga petition kasi yan. Oo, and besides, madami din kailangan isaalang-alang. Oo, syempre, yung Senate, syempre, meron silang mga priority bills. So itong mga priority bills ng Senate na to will have to be, will have to wait dahil dito sa impeachment na to. So it has to be planned and it has to undergo regular, kumbaga kailangan itong impeachment na ito ay pumunta pa sa plenaryo at pag-usapan pa nila doon. Hindi pa pwedeng madalian. Bakit ba kasi minamadali nyo? So ngayon, eto, si Tito Sotto, sinasabi niya na kung ang problema nila is yung pangangampanya, anong hindi ba yung impeachment is the best way to campaign because you're gonna be in television for like the duration of the impeachment? O hindi ba? O di dapat gawin na nila yan ngayon. Mambubudol din to si Tito Sotto eh. Mambubudol din to si Tito Sotto because ganito yan ha. If I am a senator and marami akong pangarap para sa buhay ko. Tapos itatry ko si VP Sara for impeachment. So alam naman natin na milyong Pilipino, if I'm not mistaken, 32 millions of Filipinos supported VP Sara. Itong 32 million na to nakatutok. At lahat itong 32 million na to ayaw ma-impeach si VP Sara. Tapos ikaw, you are going to lean towards what? Wala kang magagawa kasi 24 kayo eh. O so syempre botohan yan eh. At least kailangan mo mga 16 votes to impeach VP Sara. Alam mo ba na if VP Sara get impeached, kahit na bumoto ka ng yes or bumoto ka ng no, sorry. Kahit bumoto ka ng no, putsang ina, na na yan, nakatatak ka na sa mga tao. Nakatatak ka na sa mga tao. Putsa kayo, lahat kayo mga senador kayo ha. O, kinawawa nyo yung VP Sara namin ha. O, pag tumakbo kayo sa susunod, jari kayo sa amin. At kung sino man yung manok ni Pangulong Duterte, iboboto namin. Patay kayo. Gagalitin nyo tao. Kaya umiiwas si Tito Sotto. Diyan sa hearing na yan, ayaw nila na kung halimbawa mananalo sila. Sila yung pupunta sa posisyon na yan because it will make them unpopular. Ang masaklap, kasi if Tito Sotto wins, dahil may utang na loob siya sa mga Marcos, dahil tumatakbo siya under Marcos eh. Alam naman natin na yung gobyerno ni Marcos gustong ma-impeach si VP. Alam ni Tito Sotto na kung siya yung magro-robe at siya yung pipirma na yes sa impeachment ni VP Sara, it will be the end of the career ng lahat ng mga Sotto. Alam niya yun. Kaya ang gusto ni Sotto, as early as now, simulan na natin yan ngayon pa lang. Para sila nang masira sa taong bayan, kami hindi. Ganun yun. And so same goes with Coco Pimentel. Si Coco Pimentel wants this proceeding to push forward na. Why? Kasi wala na siyang pakinabang. Pagdating ng July, hindi na siya senador. So kung may utang na loob siya sa mga Marcos dahil yung asawa niya ginawang ambasador, kung may utang na loob siya sa mga Marcos, now is the right time para makapagbayad siya ng utang na loob. Papaano? He will just vote yes to impeach VP Sara, plain and simple. He has nothing to lose. He has nothing to lose. Why? He's not running for re-elections. Hindi ba? So yun yung mga yan yung mga kaganapan ngayon sa bayan natin, mga boss. Tingnan ninyo, may impeachment, 'di ba? May prosesong ginawa ang Kongreso. Tapos yung impeachment, nag-push through na-impeach na siya sa Congress, kailangan na ng Senado maging impeachment court. Kita mo, anong ginawa ni VP Sara? Tumakbo si VP Sara saan? Sa the last bastion of democracy sa Pilipinas, the equalizer. Ano yun? Supreme Court. Tumakbo tayo sa Supreme Court. Noong tayo ay pinapatawag sa Kamara, tumakbo tayo sa Supreme Court kasi alam natin na yan pagdinig na yan ay hindi naman talaga in aid of legislation.
Yan ay in aid of pagganti lang nila sa mga vloggers dahil matindi ang banat ng mga vloggers sa kanila. So pagsikil sa malayang pagpapahayag. Kaya tayo tumakbo sa sa Supreme Court para pigilan iyang pamumulitika sa Congress. Ganun din. Si Torre kasama ang Banateros, si Torion pala. Kasama ang Banateros tumungo sa aming kapasidad dyan sa Supreme Court para pigilan din itong impeachment kay VP Sara because para sa amin may mga maling nangyari. So si VP Sara bilang akusado karapatan niya na siya ay magpunta sa Supreme Court para magpunta sa Supreme Court para siya ay ma-practice din yung kanyang kalayaan sa kumbaga yung tawag din the legal remedies available to you ma-exhaust niya. So nag-file din siya ng TRO dahil nakita din ng kanyang legal team na something's really wrong with this. Hindi tayo dapat pumayag na they can get away from yung katarantaduhan nila, impeach us right away and then mahaharap tayo dito sa Senado nang hindi man lang tayo lumalaban. So for the longest time, si Inday Sara has always been on the defensive mode. She's just really defensive, hindi siya umaatake, wala siyang ginagawa to get back at this congressman. But this time, isang galaw pa lang ang ginawa ni VP, which is within her rights. Bilang isang akusado, it is within her rights or lahat tayo may karapatan to go to Supreme Court at magsumbong. If hindi tayo nakakuha ng hustisya sa Kongreso, hindi tayo nakakuha ng hustisya ng maayos, tatakbo tayo sa the last bastion of democracy, which is the Supreme Court, na siyang nangangasiwa sa lahat ng usaping legal at konstitusyonal. Diba? So, sino ang pwedeng mag-interpret ng mga batas? Ang gumagawa ng batas, Congress. Pero ang nag-i-implement ng batas, executive, nag-execute. Sino ang nag-i-interpret ng batas? Is it the senators or is it the congressmen? No. Ang nag-i-interpret ng batas ay ang Supreme Court. Sila ang magsasabi kung nasusunod ba yung batas or hinahanapan ng butas yung batas. So kaya tumakbo si Torion, kami at si VP Sara dyan sa Supreme Court is para silipin. May mali po Ito yung mga nakikita naming mali, pakisilip nga po. Kasi kung makikita ng Supreme Court na talagang may mali, meron silang karapatan na sabihin na, oh wait, unconstitutional itong gagawin ninyo. Bawal ito. Being a co-equal body, ang check and balances nandiyan dyan. Nandiyan dyan ang check and balances. Kasi ang ang Senado at ang Kongreso ay political. Kasama ng executive, yan po ay political. Ang ang Supreme Court, constitutional. By the book yan. Kung ano yung nasusulat, yun po ang masusunod. Kumbaga sa simbahan, yan po ang constitution natin, ang Biblia. Yan yung dapat masusunod. At walang ibang pwedeng mag-interpret kundi ang mga Chief Justices mag-interpret ng batas. Hindi yung mga congressman na hindi naman abogado. Sila yung mag-i-interpret ng batas. Sila yung gagawa ng batas. Pero ang mag-i-interpret ng batas, Supreme Court. Pakinggan natin itong sasabihin netong isang magaling na congressman, putang ina, Representative Bungalon ng Ako Bicol. Meron siyang sinasabi patungkol doon sa pagdulog ni VP Sara sa Supreme Court. Kaya nga may Supreme Court Yan ang pinakamataas na korte sa Pilipinas. Kaya nga mayroong mga motion Kasi pwede mong i-utilize yan basta within the bounds of your rights. Basta karapatan mo yan na tumakbo sa Supreme Court kahit sino ka pa, kahit kriminal ka. Meron kang karapatan. So sinasabi niya is unprecedented.
Itong pagtakbo ni VP Sara, putang ina mo, kasino ka? Representative Bungalon ng Ako Bicol, kupal ka, sino ka? Abogado ka ba? Putang ina ka, wala kang alam. Ni-research natin. Itong si Bungalon, hindi naman abogado, nakikialam sa usaping pang-abogado. Tarantado. Mag-abogasya ka muna bago ka makialam. Ngayon, si Boss Dada, nakikialam ka rin naman sa usaping pang-abogado? Hindi Hindi ako nakikialam sa usaping pang-abogado, pero nakikialam ako at ako'y nagkokomento dahil ako'y taxpayers at kasama ito ng aking kalayaan sa pagpapahayag. Ito si Bungalo, nagpapahayag lang din naman ng kanyang kalayaan sa pagpapahayag. Kaya nga sinasabi natin, mali yung kanyang sinasabi. At saka hindi siya hindi siya saklaw nito. Hindi siya saklaw niyan. Dahil siya po ay sitting congressman. So kung may sasabihin siya, may bias po 'yan. Di ba? Kasi alam natin, congressman siya. Alam natin, nababayaran sila. Di umano. So may bias siya. Kaya kung magsasalita siya, magsasalita rin tayo. Pwede naman yun, di ba? Pero ito lang masasabi ko. You are talking about yung unprecedented, yung pagpunta ni VP Sara sa Supreme Court. Karapatan niya yun? Karapatan mo yun? Karapatan ko yun? Karapatan ng bawat Pilipino yun? Ba't kayo mga galit? Ginamit lang naman niya yung karapatan niya. Putang ina nyo. Bakit kapag kayo ang umaatake, tuwan-tuwa kayo, pero kapag kami ang umatake, gigil na gigil kayo. Ano sasabihin nitong tokmol na to? Rosalie, ayon kay Congressman Bungalon, wala pa bang impeached official na dumulog sa Supreme Court upang ipahinto ang impeachment proceedings? Tinan mo kung gaano kabobo Lahat ng mga ini-impeach na mga impeachable officials, hindi naman daw tumakbo sa Supreme Court. Putang ina, kasalanan pa ba ni VP Sara yun? Kasalanan ba ni VP Sara yun? Ganito na lang. Sir, baka kaya hindi sila dumulog sa Supreme Court dahil nung mga Congress na yan, nung nag-file sila ng impeachment, baka dumaan sa tamang proseso. Halimbawa, yung kay Davide, yung kay Erap, yung kay Sereno, yung kay Corona. Baka dumaan yan sa tamang proseso. Baka hindi katulad nung sa inyo na hindi dumaan sa tamang proseso dahil nga mga pulpul kayo dyan baka kaya hindi nag-file sa Supreme Court etong mga ibang na-impeach or kinasuhan ng impeachment dyan sa Kongreso. It's because tama yung proseso nung pagpa-file ng impeachment sa kanila sa Kongreso. That is why hindi sila nagpunta ng Supreme Court. Dito nga, meron ngang grounds. Ang Attorney Torion and Attorney Delgra kasama ang Banateros at saka si VP Sara, meron nga siyang nakikitang mali. Grounds para siya ay mag-petition for certiorari dyan sa Kongreso. Kaya ganun, ginamit niya yun. So anong pakialam ni VP Sara sa mga nakaraang mga impeachment? Wala na siyang pakialam doon. Ang pakialam niya yung sarili niya. And if being a lawyer, ayun ang nakikita niyang isang paraan para itong mga congressman mabisto yung kabulastugan, miski ako gagawin ko yun. And sigurado ako, miski ikaw gagawin mo yun. Aga, ipinunto ni House Assistant Majority Leader Ako Bicol Party List Representative Zil Bongalon na sa kasaysayan anya ng Philippine impeachment cases, wala pang dumulog sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment process. Ano naman? Kung wala pang dumulog, it's their problem. Hindi nila ginamit yung kanilang opportunity. Hindi nila in-exhaust lahat ng proper or legal remedies. It's not the fault of Inday Sara. It's not the fault of Banateros and Attorney Torion. All of us merong mga karapatan and this is within our rights. So what is wrong? Anong mali? Representative Bungalon, anong masama doon? Masama ba yung ginawa? Illegal ba ito? Unconstitutional ba ito? Kung wala, babayaan mong umandar ang proseso.
you are always talking about check and balances. Ito, ginagamit nga natin yung check and balances. Nakita kami ng pag-abuso sa Kongreso, so we need to run sa isang institusyon na alam namin na hindi corrupt. Hindi ba? Hindi anya pinahinto ni na dating Chief Justice Renato Corona at former Ombudsman Merceditas Gutierrez ang kanilang impeachment sa pamamagitan ng korte. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa. Handa na siya sa depensa niya. And sino ba may sabi na kapag ikaw'y dumulog sa Supreme Court, hindi ka handa sa depensa mo? That is actually part of her defense. As early as now, she's defending herself already from all of you motherfuckers. Oo, sa totoo lang, this is part of her defense. What is she doing now? She's defending herself. What are you talking about? Sinasabi mong kailangan paghandaan na lang niya. Gago. Ang legal counsel ni VP Sara, putang ina mo. Kahit siguro kumain ka ng maraming diploma, puta, hindi mo maaabot yung credentials nila. O isa ka lang party list representative na kaya nanalo dahil maraming pera si Zaldico. Kaya wag kang magmalaki na feeling mo nandiyan ka sa Kongreso dahil minahal ka ng tao, hindi. Kaya ka nandiyan sa Kongreso dahil mayaman si Zaldico. Dahil mayaman ang Ako Bicol Party List, kayang bilhin ng lahat ng mga Bicolano, di umano. Kaya wag kang magmayabang na parang putang ina mo. You're high and mighty na you can talk about VP Sara, you can talk like this to VP Sara, kupal ka. Sino ka ba? Binoto ka ba ng ilang milyon? Tangina ka? Ilan libo na nga lang yung boto nyo. Ilan libo na lang yung boto nyo ni Zaldico. Naghati pa kayo eh. Tangina, kung makapagsalita ka, you're just a second nominee. You are just a party list representative. You're not even voted by you are only voted by a handful of people. Percentage ng botante yung bumoto sa inyo. Hindi kayo importante, sa totoo lang, kayo mga party list. Dapat nga diyan sa Kongreso kayo yung mga pinakawalang mga silbi. As kung maapagyabang ka, you're talking about the Vice President of the Philippines voted by what? By 32 million Filipinos. Puta, ano na bang pagmamalaki mo sa probinsya mo? Diyan sa Bicol, Bongalon. Ano na bang nagawa mo sa probinsya mo? Yung mga proyekto nyong sablay, yung mga diki nyong gumuguho, yung yumaman lalo, yung bossing mong si Zaldico, di umano. Ito si VP Sara, mayor ng Davao, punta kang Davao. Kahit maglakad ka na nakahubo doon, walang mangyayari sa'yo masama. Yung mangyabang mo, kala mo naman kung sino ka. Tayo na, totoy ka pa. Bago ka lang sa Kongreso, putang ina, kung makaasta ka, kala mo pag-aari mo na Pilipinas. Pati Supreme Court, pinabawalan nyo na gawin nila yung trabaho nila. Pati si VP Sara, pinabawalan nyo na i-exhaust yung kanyang legal. Palibasa, wala kang alam siguro talaga sa batas dahil hindi ka naman abogado eh. Dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complex. Bakit dumulog? Dumulog sa Supreme Court para questionin yung legalidad. Questionin yung legalidad. Legal ba yung ginawa ninyo? Kung legal yung ginawa nyo, hindi ka na dapat natatae sa kakapaliwanag mo, Bongalon. Diba? Dapat hindi ka natatae sa kakapaliwanag mo tungkol dito sa mga issues na to. You should be so confident to keep your mouth shut and just wait for the Supreme Court to rule in behalf of in favor of the Congress. Kung alam nyo na nagawa nyo ng maayos yung trabaho nyo, kung alam nyo sa sarili ninyo na walang irregularidad na nangyari dyan, hindi kayo magre-react. Kung ako ikaw, kung ako yung isa sa mga congressman na pumirma ako, naintindihan ko itong mga papeles na ito at pinirmahan ko dahil sa paniniwala ko, sa pantaha ko, dapat ma-impeach si VP Sara. Hindi ako dapat na nagko-comment. Why? Kasi ako alam ko sa sarili ko, malakas yung kaso namin. Alam ko sa sarili ko na dumaan itong impeachment complaint na to sa Kongreso ng maayos. Smooth, walang shortcut. Kasi kung gano'n, hindi na ako magsasalita. Ang comment ko dyan, ganito. Tama lang naman na i-exhaust ni VP Sara ang kanyang mga legal remedies na ito dahil ito ay kasama yan sa kanyang karapatan bilang isang Pilipino.
Ngayon, ako bilang isang congressman at ako isa sa mga pumirma dyan, naniniwala ako dumaan yan sa tamang proseso. So, hindi ako kabado. Alam ko that the Supreme Court will decide in favor of the Congress. So, I'll just wait for that. O, hindi ba? Kasi tingnan mo, if the Supreme Court will decide in favor of you, that's -1 na kagad kay VP Sara. Nanalo na kagad kayo sa unang legal battles pa lang. Sa unang legal battle pa lang, 'di ba? Nanalo na kayo. Oh, 'di ba? So what more? Diyan sa impeachment court, di easy na lang din sa inyo 'yan. Hindi ba ganun lang naman yun? Pero bakit kayo kabadong-kabado? Bakit kayo galit na karapatan naman ni VP Sara yun, pero bakit ayaw niyong ibigay? Ibig sabihin, galit lang talaga kayo kay VP Sara. Pangalawa, baka talagang hinukos-pokos niyo yan. Late laban sa kanya. Diit ni Congressman Bongalon na isa ring House Impeachment Prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Sa halip niyang ipresenta ang kanyang... Bobo! Hindi gawain ito ng kayang linisin yung kanyang pangalan. Putang ina mo, ngayon pa nga lang nililinis na yung pangalan niya eh. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Ngayon pa lang nililinis na nga niya yung pangalan niya. Sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang sinimulan na ni VP Sara yung depensa niya sa sarili niya eh. Pinagsasasabi mo, bobo ang putyan to. Laki-laki ng tenga mo, tanga-tanga mo. Instead of presenting her defense, she wants to shut down the proceedings entirely. If you know for a fact, Congressman, that you have done nothing wrong, you shouldn't be scared. Hindi ka dapat natatakot, hindi ka dapat kabado, hindi ka dapat kahul ng kahul. First off, this case was forwarded to the Senate already. Therefore, irrelevant na yung mga statements nyo. Because it's the court who will decide whether VP Sara is guilty or not. So anything that you're gonna say, papasok yan sa sub judice rule. Dapat hindi na kayo nagbibigay ng statement ngayon. Pero dahil, sabi nga nila, ang taong may bahong itinatago, masyadong defensive yan. Kaya sabay-sabay kayo nagsasalita. Ikaw, si Luistre, si Chua, yung mga asong young goons. Kaya sabay-sabay kayong kumukuda dito, dumadaldal, humahalhal. Kasi alam nyo for a fact na may ginawa kayong kabalbalan. At kapag ka si VP Sara ay kinatigan ng Supreme Court dito, kahiya-hiya kayo. Baka bawiin yung mga binayad sa inyo. O baka ang usapan, makukuha nyo lang yung ipinangako sa inyo pag na-impeach si VP Sara. O baka kapag hindi na-impeach si VP Sara, hindi nag-proceed yung impeachment complaint, baka hindi nyo makubra yung mga ipinangako sa inyo. Sabi nito, that is not how democracy and accountability work. Bobo. This is part of the democracy. The reason why we have courts in the Philippines, dahil sa demokrasya, meron tayong mga karapatang pantao na dapat nating ginagamit in order to protect ourselves. Gunggong. Jill mo nga lon. Ako Bicol Party List. Putang ina, oy baka naman House Impeachment Prosecutor. Putya, paano ka magiging prosecutor? Hindi ka naman abogado. Patay ka. Pagka binigyan ka ng mga technical na mga terms ng putya, ang galing pa naman ng abogado ni Putya Fortune, yung pinakamatandang Fortune, Diyos mio. Yung season, ang galing. Baka, putang ina yung season, baka matai ka dun. Magdabaong kang diaper baby ka pa naman. Dabaong kang diaper, baka maihi ka sa salawal mo. Pangulong Duterte, na putya, ginisan nyo dyan sa Kongreso, ano nangyari? Nagmukha kayo lahat mga sanggol. Pati nga sa Senado, si Coco Pimentel, walang nagawa Kay Duterte, galit na yan kay Duterte dahil tinanggal siya sa PDP. O, nagmukha siyang sanggol dyan sa Senado. Ikaw pa kaya?
Tingnan mo yung mga kakupal na mga abogadong mga kasama mo dyan. Si Gutierrez, anong ginawa? Anong sinabi ni Pangulong Duterte? You may be good in speaking English but the people does not understand you. Ayusin mo yung pagsasalita mo. Na-contempt nyo si Duterte? Hindi. What more? If Duterte is the lawyer of VP Sara plus yung biyenan, the father and the father-in-law is gonna be one of the counsel. Tapos itong si Fortune na napakahusay din at saka itong season. Naku po. Oo, sigurado ko, sir, yung ngiti mo na yan, putang ina, ma-expose ka dito, wala kang alam sa batas. Magiging kang prosecutor. Ultimong yung pagdulog sa tamang ahensya ng gobyerno, mali sa'yo. Ibig sabihin, wala kang jutak. Ang depensa, nais pang ipahinto ang impeachment proceedings. Dagdag pa nito, hindi ganito ang pag-iral ng demokrasya at pananagutan. Nagbabala rin ng mambabatas na kung kakatigan ng Korte Suprema ang magbababala ka sa Supreme Court, putang ina, sino ka? If the Supreme Court grants this position, what stops any future impeached officials from doing the same? Gago. You know what stopped Supreme Court from or the other impeachment to do the same? Hindi. It will create a good precedence. Why? Gagawin na ng Kongreso sa susunod yung tamang proseso. Hindi yung nire-railroad nyo. Nire-railroad nyo. So parang sinasabi nyo dito, kapag kakinatigan ng Supreme Court si VP Sara, wala na. Lahat na ng mga i-impeach ng Congress, tatakbo na sa Supreme Court. Oo, tatakbo sa Supreme Court. Pero kung tama yung ginagawa ninyo, then yung Supreme Court will rule in favor of Congress. Kung mali, di talagang lahat ng mga ini-impeach ng Kongreso, kung puros ganito katarantaduhan lang ang sistema at proseso, dapat talaga lahat tumakbo sa Supreme Court. So balik lang sa mukha mo yung sinasabi mo. Na kung si VP Sara, kung kami, pumayag na lang kami na kung sino-sino na lang gusto nyong i-impeach nyo, walang mangyayari sa bayang Pilipinas. Lahat ng kalaban nyo sa politika, i-impeach nyo na lang. Lahat ng malakas na kandidato, i-impeach nyo na lang. Para hindi nyo makalaban sa halalan. So sasabog din sa mukha mo yung sinasabi mo. Ngayon, kung sakaling gawin ng Supreme Court, imanalo si VP Sara sa argumento na ito, matututo na siguro kayo, dumaan kayo sa tamang proseso. Ayusin nyo yung pagfa-file ninyo ng mga impeachment dyan. Hindi yung merong 3 impeachment, ultimong Makabayan Black, nagtatanong ano na nangyari dun sa 3 impeachment, tapos biglang nagkaroon ng pang-4, i-final same day na ipasa sa Senado. Tangina, yan yung mga irregularities dyan. Tama, mali. Merong 3 impeachment Mini-media yan. Kada may magfa-file ng impeachment, merong media. 3 yung i-final. Walang nangyari sa 3. Gigil na gigil pa nga si Sendenya. Sabi ni Sendenya, ano na nangyari dun sa final namin? 1 buwan na. Walang nangyayari sa 3, tapos biglang may pang-4. Nung araw na yon in-endorse, nung araw na yon nakakuha ng pirma, nung araw na yon na-transmit sa Senado. Nasaan yung regularities dun? Kaya ka tain-tae. Kaya kayo tain-tae at gigil na gigil. Kaya kayo tain-tae at gigil na i-impeach si VP Sara at ayaw nyo dito sa Supreme Court through proceedings na ito, petition, dahil alam nyo sa sarili nyo, puros kayo kabalbalan. Pabayaan yung gumulong. Pabayaan nyo si VP Sara. Maganda nga, matalo si VP Sara dyan. Kung natalo si VP Sara dyan, di pagtatawanan nyo yan. Tangina ka, punta-punta ka pa sa Supreme Court, babaita ka, o ano ka ngayon. Tuloy ang impeachment, hindi mo na mapipigilan yan. Diba? It's gonna be +1 for you and -1 for VP Sara. Ba't ka gigil na gigil? Unless alam nyo sa mga sarili nyo, mga punyeta kayo, na palpak itong proseso ng ginawa ninyo at may butas talaga kayo. Kaya lahat kayo nagpapa-interview sa mainstream media. Ikaw, Luistre, Chua, yung Zamora na puta feeling niya, gandang-ganda siya sa sarili niya.
O kaya siguro ganun, ano kayo, kukuda kayo, kahol kayo ng kahol ngayon kasi alam nyo may ginawa kayong kabulustugan. O ganun yan, sabi ko nga sa inyo eh. O huling-huli na kayo sa akto, hindi nyo kami mabobola mga Duterte. Magagalit na naman kayo sa amin, tatalino namin Tangina tong mga Duterte na to, saan ba kumukuha ng taba ng utak tong mga to? Ba't yung mga nakukuha nating vloggers puro tanga? Bakit yung mga vlogger ni BBM ang bobobo? Ba't walang mga ganitong argumento yung mga vlogger ni BBM? Putang ina, partida, impromptu pa to. Hindi pa kita pinag-aralan. Kupal. Magiging walang silbi ang impeachment at mapapahina ang abilidad ng Kongreso na i-check ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga... Gago, gawin nyo lang yung trabaho nyo. Ganun lang yun, wag kayong mamulitika. Yun lang yun. Kasi tingnan mo putang ina nyo, tingnan nyo yung articles of impeachment nyo, ang hina. Putya the fact na nilagay nyo yung salin dyan, kayo ba? Kayo ba, malinis salin nyo? Nilagay nyo yung salin lagi yan. Pag may impeachment, lagi nakalagay yung salin. Kasi alam nyo na mga congressman na hindi tama yung mga pinaglalagay nyo sa mga salin nyo. Pusta tayo. Labasan kayo lahat ng salin, putang ina nyo, mga congressman at saka mga senador. Tingnan natin kung akma yung salin nyo sa lifestyle ninyo. Tingnan natin kung yung mga 50 million na mga relos nyo nakadeclare sa salin nyo. Bilis! Ulul! Ang ina nyo lahat kayo. Hindi ba sinabi nga ni Miriam Defensor Santiago dyan? Panginoon, bigyan mo ko ng isa pang buhay. Para lahat ng mga kurakot na mga kasamahan ko rito, imbestigahan ko lahat ng mga salin nila. Sino dito magtaas ang kamay nang malinis ang salin? Hindi ba ang ginagawa ninyo pag malapit na ang eleksyon? Yung mga pera nyo, nilalabas nyo sa bangko, tapos nilalagay nyo sa kung saan. Para pag chinek yung salin nyo, walang laman yung bangko nyo. Pero wini-withdraw nyo lang yung pera nyo. Ginagawa nyo nga, minsan binibili nyo ng property. Bakit ko nasabi? Merong isang senador ngayon ang bumili ng property namin dyan sa Cubao. Sa halagang 45 million. Binili yung property. Alam mo kung bakit? Kasi tatakbo senador. Pagkapanalo, putang na yung binili niyang lupa namin, binenta rin niya. Kasi nga ganun ang ginagawa ninyo. Lahat ng mga pera ninyo, inilalabas ninyo, tapos binupunta nyo sa iba para pag chinek, yung pera nyo sa bangko ko konti. Hindi ba? Mababa, yung salin nyo, lahat nasa property. Ganun din ang ginagawa nyo. Yung mga pera nyo na kinukulimbat sa gobyerno, pupunta ba yan sa bangko nyo? Hindi. Nilalagay nyo rin yan sa mga properties sa mga dummy accounts nyo. Hindi tayo maglokohan. Alam nyo yan, the reason why you put salin, mantakin mo never na-discuss yung salin na yan. Never na-discuss yung salin sa hearing ni Chua sa good government. Pero kasama sa articles of impeachment. Diba? Saan ka naman makakita ng ganyan? Si Inday Sara, never nakapag-sagot dyan sa... kasi ganito yan Ang impeachment, ang pagpa-file ng impeachment, parang yan. Parang lumalabas, itong Congress, sila yung piskalya. Sinampa yung impeachment sa piskalya. Anong gagawin ng piskalya? Hihingin yung sagot noong sinampahan ng kaso. Magkakaroon pa yan ng sagutan. Hiningan ba ng sagot si BP Sara? Dito sa pang-apat na, dito sa impeachment na to, hindi ba isang araw na transmit na nga yan kaagad sa, sa Senado? So, meron bang tamang proseso na ganun? Sinampahan mo ako ng impeachment, in-impeach mo na ako ni hindi mo pa narinig kung ano yung depensa ko dyan sa piskalya. Hindi ba ganun? Magsasampa ka ng kaso sa piskalya. Anong gagawin ng piskalya? Isusubpi na yung sinampahan mo ng kaso para magpaliwanag siya, tama? Pinagpaliwanag nyo ba si BP Sara dito? Meron po kayong impeachment, BP Sara, at ito po yung kanilang inirereklamo. Ano po ang sagot ninyo? Sasagot si VP. And then, pag sagot ni VP, sasagot ulit yung kabila, sasagot ulit si VP, tapos didesisyonan nyo na sa plenaryo. Matapos ang masusing deliberasyon, masusing debate, napatunayan namin sa aming hukuman na may probable cause, impeach si BP Sara. Pasa natin to sa higher court, which is the impeachment court. Ganun ang proseso. Putanginan to si Bungalon, hindi mo alam yun? Congressman ka pa naman. Ganun po ang proseso.
Kailangan muna sumagot ni BP Sara. Hindi nyo nga pinasagot isang araw na tapos nyo lahat, napapirma nyo yung 200 plus sa isang araw. Tapos naipasa nyo na kagad sa Kongreso, ay sa Senado para ma-impeach na. Tapos gusto nyo simulan na kagad. Gago ba kayo? Sabi nga ni, di ba? Sabi nga nito ni Chase Escudero, magsasagutan pa yan eh. Hindi nyo kami maluloko. Alam namin yung proseso. Alam namin yung proseso at alam natin na talagang ni-railroad nyo yan. Anong nangyari dun sa unang tatlo? Na-dismiss ba yon? O wala bang probable cause dun sa tatlo? Bakit di kayo naglabas ng report tungkol dun? Sana naglabas man lang kayo ng report tungkol dun sa unang tatlo bago nyo pinrasis tong pangapat. Eh wala eh. Ultimong yung nagsampa ng kaso dun sa unang tatlo. Takanta sila, isang buwan na wala pang action yung opisina. In-entertain ng opisina nyo eh. In-entertain ng secretary ng secretary ng Congress eh. Nagbigay ba yung Secretary of Congress ng update na pinasa ko na yan sa Justice Committee? May ganun ba? Wala. So ngayon tatanungin nyo kami, meron bang tamang prosesong nangyari? Para sa amin wala. Kaya kami nag-file ng mga temporary restraining order. Ganun. At certiorari para hindi matuloy ito. Because tinarantado nyo yung sistema, tinarantado nyo yung proseso. Kaya ngayon, halhal kayo ng halhal. Kaupo sa pwesto. Samantala, naninindigan naman si House Secretary General Reginald Velasco na tiniyak ng Kamara na sinunod ang lahat ng constitutional requirements. Di ba nabinbin sa iyo yung tatlo, sir, nasa opisina mo? O anong ginawa mo dun? In-endorse mo ba yan sa speaker? Tapos si speaker in-endorse sa Justice Committee? O hindi nyo sinasabi, hindi nyo sinasabi sa tao kung ano nangyari dun sa unang tatlong complaint Hindi ba? Yun ang problema nating malaki dito, sir. Pang-apat na complaint yung ginamit ninyo. So, ano nangyari dun sa tatlo? Tinatanong po yun na dapat nyo sagutin. Na hindi nyo sinasagot. Parang yung sa BICAM lang din yan. Ano na nangyari sa BICAM? Nasaan yung enrolled bill? Hindi nyo nilalabas. Sinabi ng Supreme Court, sumagot kayo. Hindi kayo sumagot. O anong ibig sabihin nun? O hindi ba? Mga gunggong. Tayo nyo bulok, alam na namin yan mga boss. Nang ihain ang articles of impeachment at i-transmit sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Diba? Yun ang problema. Kaya ayan mga boss, maging mapagmatsyag tayo, kailangan yung mga ganitong impormasyon, hindi ito nakakatakas sa atin. The reason why we are here, kasi hindi man kami expert, pero we will try to explain to you in the manner na maiintindihan natin lahat kung anong kabulastugan itong ginagawa nila. Hindi maliit na bagay ito. Malaking bagay ito. Kasi if they can do it to a sitting vice president na binoto ng 32 million na Pilipino, what more sa mga future na mga kandidato natin na magagaling na magtatrabaho? Sisirain lang nila ng sisirain yung mga kandidato na to para sila ang maupo at makapagnakaw sila. Yan lang yan, plain and simple. It's a no-brainer. Wala nang ibang dahilan kundi yan lang. Kalaban kita sa pamahalaan, magtatrabaho ka ng maayos, tanggal ka. Lahat ng mga matitinong taga-gobyerno, sibak ka. Pag may nakita tayo magaling na kandidato, ikakandidato natin dahil maayos, sisirain nila yan. Oo, kasi nga, bawal ang matino sa gobyerno ng Pilipinas. Bawal ang matino, kailangan lahat baluktot, lahat korap, lahat magnanakaw. Hindi na tayo papayag niyan. Kasi hindi na lang para sa atin, para sa mga future generations na lang natin. So maging mapagmatsyag, buksan ang mga mata. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Banateros Brothers. Siyempre, salamat din sa mga nagsusuper thanks dito sa ating mga vlogs. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Palakpakan natin ang ating sarili. I-like and share po ninyo itong video na to Ang hindi mag-like and share ng video na to, mamamatay bukas. Joke lang. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Laban lang. Tatag lang para sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili.